Bitawan mo ako, sambit ni Jin. Umiiyak namang sumagot ang mataba at sinabing hindi raw maaari. Siya raw ay 10 beses nang nabigo na magkaroon ng guro. Ito na raw ang huling araw ng recruitment at nagmakaawa ito na tanggapin ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing kung gusto niya raw tanggapin nito bilang mag-aaral ipakita niya raw ang kanyang kakayahan. Ano ba raw ang silbi ng paghawak nito sa kanyang binti? Sumang-ayon naman ang mataba dito. Ilang sandali pa naglabas ito ng mga ladrilyo. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na tumingin daw ito sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ano raw ba ang gagawin nito. Ilang sandali pa, isa-isa nitong binasag ang mga bricks sa kanyang ulo, katawan at mga binti. Napasambit naman si Zhang Zuan na sinasaktan lang daw nito ang sarili niya. Ilang sandali pa napunta na naman si Zhang Zuan sa library. Nagulat naman siya nang makita niyang mayroon na namang nagawang libro ang Library of the Heavenly Path. At mukhang ang mabangis na training daw ay isang uri din ng martial arts. Binasa niya ang libro na tungkol sa mataba at nalaman niyang ang pangalan pala nito ay Yuan Tao. Ito ay isang rogue cultivator mula sa Duwang City. Isa siyang martial artist na nasa early level 1 breath gathering stage. At mayroon itong 18 kahinaan. At ang number 1 dito ay hindi pa nito na-activate ang kapangyarihan ng bloodline nito na Ancient Rhino Horned Dragon. At ang pangalawa ay ang pundasyon nito ay napakababa, para sa kanya para makultivate niya ito ng maayos. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang bloodline lang daw ang mayroon ito, nakakaawa raw ito. Ilang sandali pa may na-realize siya. Ilang sandali pa na-realize ni Zhang Zuan na sa mundong ito, ang bloodline at likas na katawan ay napakahalaga. Hanggat ang isang cultivator ay mayroong kahit na isa lang sa dalawa at magamit ito ng maayos, ang cultivation speed nito ay magiging mas mabilis kumpara sa mga ordinaryong tao. Mayroong ilang uri ng likas na katawan. At ang mga ito ay tinatawag na virginal body, pure yin body, pure yang body at golden body. At mayroon din namang ilang uri ng bloodline at ito ay tinatawag na ancient bloodline, new bloodline, inherited bloodline, at mutant bloodline. At ang Rhino Horned Dragon bloodline na mayroon si Yuan Tao ay isang ancient. Sinasabing ang isang martial artist na mayroong Rhino Horned Dragon bloodline ay mayroong high level na cultivation. At hindi ito kayang sugatan. At ito ay isa sa mga bloodline na hindi kayang supilin. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw inaasahan na ang matabang ito ay may taglay na ancient bloodline na hindi pa naa-activate. Kailangang maging mag-aaral niya daw ito. At tinanggap niya na nga ito. Hindi makapaniwala si Yuan Tao at sinabing wise daw si Zhang Zuan. At pinatakan na nga ni Yuan Tao ng dugo niya ang kristal. At tumawa naman si Yuan Tao at sinabing sa wakas mayroon na daw siyang teacher. Ngunit sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw ito maging masyadong proud. Ilang sandali pa ay may tumawag sa pangalan ni Zhang Zuan. At sinabing hindi raw ito makapaniwala na si Zhang Zuan ay tumatanggap ng mag-aaral na katulad ni Yuan Tao. At makikitang ang papalapit ang isang babae at lalaking teacher. Ang tumawag kay Zhang Zuan ay nagngangalang Xiang Bin. Ito ay apo ni Xiang Chen na isang elder sa academy at isa sa mga admirers ni Shen Biro. Nagsalita ulit si Xiang Bin at sinabing si Zhang Zuan daw ay isang basura at ganun din naman ang mag-aaral nito. Ang babae naman na kasama ni Xiang Bin ay si Shen Biro. Siya ang pinakamagandang teacher sa buong academy at mayroong maraming mga admirers. At ang original na nagmamayari ng katawan ni Zhang Zuan ay isa rin sa mga admirers nito. Kaya naman madalas siya nitong hinahanapan ng mali. Sinagot naman ni Jin ang sinabi ni Xiang Bin kanina at sinabing sino raw ba ang tinutukoy nito na basura. Sumagot naman si Xiang Bin at sinabing syempre siya daw. Sumagot naman si Zhang Zuan na ang sama daw ng amoy ng basurang kumakausap sa kanya. Nainis naman si Xiang Bin nang marinig ito at sinabing ano raw ang karapatan ni Zhang Zuan na insultuhan siya samantalang siya ang pinakakulelat na teacher. Samantalang natawa naman si Shen Biro dito.
Napahiya naman si Shangbin nang makitang tinawanan siya ni Shenbiro. Binulungan niya ang sarili niya na kumalma at ayusin ang manners niya sa harap daw ng isang goddess. Nagsalita naman si Shangbin at sinabing siya raw ba ay nagkakamali. Natatakot daw siyang walang sino man sa academy ang nakakaalam sa level ni Zhang Zuan. At nakita niya raw na ang matabang mag-aaral nito ay may 15th kg lang na punch force at depensa lang daw ang alam nito. At ito raw ang pinakahuli sa rank ng entrance examination. Si Zhang Zuan at ang mag-aaral nito ay bagay daw sa isa't isa, dahil pareha daw silang dalawa na sa huling rank 2. Hindi naman makapaniwala si Yuan Tao sa mga bagay na narinig niya tungkol kay Zhang Zuan. Ang teacher niya raw pala ay walang silbi at kulelat sa academy. Ano raw ba ang gagawin niya at ano raw ba itong nagawa niya? Nagsalita naman si Zhang Zuan at tinanong si Shangbin kung tapos na raw ba ito. Kung ganoon maaari na raw itong umalis. Hindi naman makapaniwala si Shangbin sa narinig niya. Tinapik niya ang balikat ni Shenbiro at inanyayahan itong umalis dahil medyo tumagal na raw ang pakikinig nila sa isang basura. Makakaapekto daw ito sa flawless na temperament ni Shenbiro. Ngunit hindi nakinig si Shenbiro dito, sa halip tinawag niya si Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulat nito. Nagsalita siya at sinabing alam niya daw na hindi maganda ang performance ni Zhang Zuan sa teacher qualification assessment ngunit wag daw itong sumuko dahil makakakuha din daw ito ng mataas na marka sa susunod kung magpupursige lang ito. Napasabi naman si Zhang Zuan na akala daw ba ni Shenbiro sumusuko na siya sa sarili niya dahil tinanggap niya si Yuan Tao. Sinagot naman ni Zhang Zuan si Shenbiro at sinabing salamat daw sa pagpapaalala. Alam niya daw na sa ngayon ang mag-aaral na ito ay wala pang kayang gawin, ngunit hindi raw pwedeng sabihing wala itong potential. Hanggat maturuan niya daw ito balang araw mag-stand out daw ito. Napaisip naman si Shenbiro nang marinig ito. Nagsalita ito at sinabi kay Shangbin na napagod daw siya sa araw na ito. Magsasalita sana si Shangbin tungkol sa dinner ngunit nagpatuloy lang sa pagsasalita si Shenbiro at sinabing babalik na raw siya upang magpahinga at umaasa daw siya na tumigil na si Shangbin sa kakasunod sa kanya. Kaya naman nagalit si Shangbin kay Zhang Zuan at sinabihang maghintay lang daw ito at tuturuan niya daw ito ng leksyon. Ngunit sinagot lang ito ni Zhang Zuan ng anytime. At humirit pa si Shangbin kay Shenbiro upang kumbinsihin ito. Samantala aalis na sana si Yuan Tao kaso napansin ito ni Zhang Zuan at pa-sarcastic na sinabi ni Zhang kung saan daw ba papunta si Yuan Tao, ang classroom niya ay hindi raw papunta sa direksyon na tinutungo niya. Nagpalusot naman si Yuan Tao na siya daw ay mahina at hindi matalino. Masisira lang daw ang reputasyon ni Zhang Zuan pag naging mag-aaral niya ito. Kaya mas mabuti pa raw, dismiss niya na lang ito. Ngunit hinawakan ni Zhang Zuan ang kamay nito at sinabing wag daw itong mag-alala dahil nalagay na daw nito ang kanyang identity sa crystal kaya forever niya na daw na magiging mag-aaral si Yuan Tao maging siya man ay patay o buhay. Magsasalita pa sana si Yuan Tao, ngunit binara ito lahat ni Zhang Zuan hanggang sa sapilitan niya itong makumbinsi. Ilang sandali pa, sa loob ng dormitory makikita si Zhang Zuan na hawak-hawak ang kristal. Sinabi niya ang araw daw na ito ay ang huling araw ng recruitment. At mukhang 5 lang daw ang magiging mag-aaral niya. Ang klase niya raw ay magsisimula na kinabukasan. Kailangan niya raw malaman kung ano ang cultivation base niya ngayon. Nalaman niyang ang previous owner pala ng katawan niya ay nag-aaral ng cultivation technique na tinatawag na Hongchan 9-level spells. Ang 9 levels daw ay tumutugma sa 9 levels of martial artists cultivation stages. At ito ay isa sa pinakatanyag na cultivation technique sa Hongchan Academy. Sa lahat ng teacher sa buong Hongchan Academy, si Zhang Zuan lang ang bukod tangi na nasa peak ng level 3 stage pa lang ang cultivation base. Samantalang ang iba ay at least nasa level 4 na. Kaya inipon niya ang kanyang chi at nag-meditate para mas mapabilis ang kanyang cultivation. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang pumunta sa library ng Hongchan Academy. Habang naglalakad,
Iniisip ni Zhang Zuan kung mareresolba daw ba niya ang problema na natuklasan niya tungkol sa kanyang cultivation base kanina. Ang pag-condense daw ng chi ay upang ipunan ang spiritual energy particles na nasa hangin papunta sa kanyang danchan. Pagkatapos i-compress ito at i-condense upang maging chi. At ito daw ay nangangailangan ng matinding effort. Ang mga ordinaryong cultivators daw ay nangangailangan ng 3 years at ginagawa ito araw at gabi upang mapunan ang danchan at mag-advance sa mas mataas na level. Kailangan niya raw ba talagang gawin ang bagay na yon sa loob ng 3 taon, sambit ni Zhang Zuan. Sa kasamaang palad, mayroon daw siyang klase kinabukasan at kapag nalaman daw ng mga mag-aaral niya na siya ay nasa chi formation stage, ngunit hindi niya kayang i-condense ang chi niya malamang baka mag-drop out daw ang mga yon. Ngunit sa tulong ng Library of the Heavenly Path malalaman daw niya ang mga weaknesses ng Hongqian 9 level spells. Ngunit mayroon dong maraming problema. Mga 1,000 daw. At imposible niya raw mapunan ang mga weaknesses na ito ng agad-agaran. At kapag hindi daw siya natuto ng iba't ibang cultivation techniques upang magamit ito para sa bawat mag-aaral niya, baka umalis ang mga ito. Ilang sandali pa ay binati ni Zhang Zuan ang matandang nakaupo sa harap ng library na si Mr. Mo. Sumagot naman ito na malapit na raw sumapit ang gabi, ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan dito? Si Mr. Mo ay isa sa mga elders at guardian ng library na ito. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing kailangan niya daw mag-breakthrough mula sa level 3 cultivation. Ngunit naguguluhan daw siya kaya pumunta siya rito upang marisolba ito. Sumagot naman si Mr. Mo na si Zhang Zuan daw ay masikap. Ang Hongqian Academy daw ay nangangailangan ng mga batang tulad niya. At sinabi ni Mr. Mo na ang mga secret books tungkol sa level 3 stage ay nasa 4th row ng bookshelves. At pinapapunta nga ni Mr. Mo si Zhang Zuan doon. Magalang namang nagpasalamat si Zhang Zuan. Nang pumasok na si Zhang Zuan ay napasambit si Mr. Mo si Zhang Zuan daw ay mabuti ngunit nakakaawa raw ito dahil wala raw itong talent. At hinangad nito na sana ay magkaroon daw ng magandang resulta ang susunod na teacher qualification assessment para kay Zhang Zuan. Pagpasok ni Zhang Zuan ay namangha ito sa dami ng libro. Mukhang ang book vault daw ng Hongqian Academy ay katumbas rin ng modern na mga library. Naisip ni Zhang Zuan baka nandito raw ang hinahanap niya. Ilang sandali pa ay kumuha siya ng isang libro. At tiningnan ang mga cultivation techniques na nandito. Habang nagbabasa siya ay napadpad siya sa Library of the Heavenly Path. At nalaman niyang ang bawat libro na nasa Hongqian Academy ay mayroong 3,000 na mali. At mukhang maituturing daw na maayos ang Hongqian 9 level spells dahil mayroon lang itong mahigit 1,000 mali. Kaya naman hindi raw nakapagtataka na ito daw ay tanyag. Ngunit kailangan daw niyang makahanap ng tamang paraan para maetama ang mga maling ito. Hindi raw ba kaya ito tumagal ng habang buhay? Ilang sandali pa ay napagtanto ni Zhang Zuan na ang kailangan lang naman niya mag-breakthrough, bakit naman kailangan revise niya pa ang buong libro? Ang kailangan niya lang daw revise ang chapter kung saan siya magbi-breakthrough. Ilang sandali pa ay nasiyahan si Zhang Zuan dahil mayroon lang daw 10 pages na mali ang libro na hawak niya. Minarkahan daw ng Library of the Heavenly Path ang mga mali ngunit hindi daw ito nagbigay ng solusyon. Ngunit pwede niya raw synthesize na lang ang iba, at ignore na lang ang mga mali. At pagsamahin ang mga tama. Sa ganung paraan daw maaari niyang makuha ang tamang paraan ng pag-breakthrough. Ilang sandali pa ay naisip niya na ngayong nandito na rin lang siya kailangan ipunan niya na rin lang daw ang mga level 4 at level 5 na mga techniques. Mabilis niyang tiningnan ng isa-isa ang mga libro. Sa labas naman ay narinig ng matanda ang kaluskos ng mabibilis na pagbuklat ng mga libro. Sinabi ng matanda na ang dami dong binubuklat na libro ni Zhang Zuan, ito raw ay walang katiyakan at walang pasensya. Mukhang nagpapanggap lang daw si Zhang Zuan na nagbabasa. Hindi niya daw akalaing ganito pala si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay natapos na si Zhang Zuan at ibinalik na nito ang mga libro sa mga bookshelves.
Masayang lumabas si Zhang Zuan dahil na-record niya na daw ang lahat ng level 4 at level 5 na mga techniques, ang kailangan niya na lang daw gawin ay i-summarize ito. Ilang sandali pa ay tinawag siya ni Mr. Mo. Nagtanong ito kung naresolve daw ba ni Zhang Zuan ang kanyang problema ng mabilis. Hindi raw ba ito kukuha ng copy? Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi naman daw ganun kalaki ang problema niya, kaya naman hindi niya na raw kailangan pa ng copy. Pagkatapos ay umalis ito at nagpaalam. Napaisip naman ang matanda tungkol kay Zhang Zuan at sinabing hindi ito gumawa ng kahit isang copy ng libro at sinabi pa nito na hindi raw malaki ang problema niya pagkatapos nito magbuklat ng napakaraming libro. Ito raw ay kahangalan. Mukhang kailangan niya raw sabihin ito sa principal upang matuwid ang mga bad manners ng mga teachers. Samantala, sa dormitory naman ni Zhang Zuan ay tahimik itong nag-iisip. Sinabi nitong kahit na magkaroon daw siya ng mga copy sa tamang parte ng bawat libro sa tulong ng Library of the Heavenly Path, kung ganoon daw paano naman daw kaya niya matatapos kopyahin ang libo-libong libro. Ilang sandali pa ay pumintig na naman ng malakas ang kanyang dibdib. At nagtaka si Zhang Zuan dahil napunta na naman siya sa Library of the Heavenly Path. Ilang sandali pa ay makikita ang napakaraming mga libro na lumilipad papunta kay Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay napagtanto ni Zhang Zuan na mukhang ito ay mga libro na ni-record ng Library of the Heavenly Path mula sa kanyang mga binasa. At ang mga libro ay umiikot papunta sa isang liwanag, na siya namang pinagtataka ni Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyayari, ilang sandali pa ay nawala na ang mga libro at lumitaw ang nakakasilaw na liwanag. At mula sa liwanag ay lumitaw ang isang libro, kinuha ito ni Zhang Zuan. Nang binuksan niya ito ay napagtanto niyang mukhang ito pala ay collection ng mga tamang parte mula sa libo-libong secret books na binasa niya. At mukhang ang librong ito raw ay hindi nabibilang sa kahit na anumang secret books. Ang mga cultivation techniques daw na naka-record dito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit ipinagtaka rin niya kung bakit walang title ang napakagandang librong ito. Kaya naman naisip ni Zhang Zuan kung kailangan niya ba dong pangalanan ito. At dahil ang mga nilalaman nito ay nanggaling sa mga tamang parte ng mga secret books na binasa niya tatawagan niya daw itong Heavenly Path Divine Technique. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang libro. Nagulat si Zhang Zuan dahil ang Heavenly Path Divine Technique na binanggit niya ay nakasulat na sa cover ng libro. Ilang sandali pa ay ipinikit ni Zhang Zuan ang kanyang mga mata, nag-meditate siya. Inipon niya ang kanyang chi sa mga kamay niya at ni-release niya ito. Ilang sandali pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata at nagulat siya nang mapansin niyang nag-breakthrough na siya, napakabilis naman daw. Nagtataka siya, dahil ang iba daw ay nangangailangan ng taon-taong constant na nourishment para maka-breakthrough sa nourishing stage. Ngunit siya, sa loob lang ng kalahating gabi nagawa niyang maka-breakthrough mula sa level 3 stage papunta sa peak ng level 5 ng power strengthening stage. At isa pa, ang chi na nararamdaman niya ay mukhang ang tinatawag daw na superior chi of the 3 levels. Sinasabi raw na para ma-cultivate daw ang superior chi, kailangan daw ng at least saint o kaya naman divine cultivation techniques. Marahil ito daw ay dahil sa Library of the Heavenly Path sambit ni Zhang Zuan. Kinuha niya raw ang Hongqian 9 level spells bilang model pero sa totoo lang iniwasan niya lang ang mali. Kung kaya naman nakuha niya ang superior chi. Excited naman na napaisip si Zhang Zuan na kung ganoon daw, ang ibig sabihin daw ba nun, sa tulong ng Library of the Heavenly Path makakagawa siya ng libro na naglalaman ng mga saints at divine cultivation techniques. Kaunting background. Ang chi ay mayroong 3 level. At ang mga ito ay tinatawag na superior, middle at inferior. Kapag mas mataas ang uri ng chi nangangahulugang magiging mataas din ang magiging accomplishment sa hinaharap. Samantala, ang cultivation techniques naman ay nahahati sa 5 levels. Ito ay tinatawag na divine, saint, spiritual, ghostly at mortal. At mayroon naman 4 na grades sa bawat level nito.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na siguradong superior chi daw ang mayroon siya. Ang ginawa niyang pag-cultivate kanina ay hindi lamang nagpalakas ng kanyang katawan, na-enhance din ito ang quality ng kanyang chi. Kaya naisipan niyang i-check ito. Pumunta siya sa measuring stone at sinabing si Wang Ying daw at ang iba pa ay nasukat at lakas nila sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang buo nilang lakas sa measuring stone. Gusto raw niyang makita kung gaano siya kalakas pagkatapos niya mag-breakthrough. Kaya naman, gumawa ito ng stance, inilagay ang kanyang chi sa kanyang palad at inatake ang measuring stone. At ang score niya ay 8 cauldrons. Ang isang cauldron ay katumbas ng 1,000 kg. Na siya namang gamulat kay Zhang Zuan. Ang lakas daw na ito ay katulad ng mga nasa acupoint opening experts na open ang 4 na acupoints. Napaisip naman si Zhang Zuan na marahil ang Heavenly Path Divine Technique ay may ginawa na iba pa bukod sa pag-refine nito sa kanyang katawan. Ito raw ay napakamakapangyarihan. Ngunit kailangan niya rong sekreto na nagawa niyang umabot sa peak ng level 5 sa isang gabi lang. Ilang sandali pa ay may narinig siyang tunog. Nagtaka naman si Zhang Zuan kung saan daw nanggaling ang tunog na iyon. Ano raw ang ginagawa nito rito sa ganitong oras ng gabi? Kaya nakapagdesisyon siyang tingnan kung sino ito, ilang sandali pa ay may nakita siyang paa. Inikutan niya ito at nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng parang ninja. Mukhang papunta raw ito sa kanyang kwarto. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na mukhang hindi raw nito alam na nandito siya. At sinabing pumunta raw ba ito upang maghanap ng gulo. Napasabi naman ang lalaki sa kanyang sarili na ginagawa daw niya ito dahil sa lakas daw ng loob nitong si Zhang Zuan na mag-take advantage sa kanyang young lady. Sambit nito habang hinuhugot ang kutsilyo sa kanyang damit. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang pasekreto daw itong pumunta dito ng 10 oras ng gabi upang manakit na mga guro. Kaya tinanggal niya ang kanyang uniform upang hindi nito malaman ang kanyang identity. Napalingon naman ang lalaki at sinabing sino raw ang nandoon. Nagulat naman si Zhang Zuan at sinabing mukhang napansin daw siya nito. Napagdesisyonan naman ni Zhang Zuan na dahil mukhang pumunta raw ito upang guluhin siya magpapanggap na lang daw siya na pareho sila ng pinunta rito. Kaya nagsalita si Zhang Zuan at sinabing pumunta raw siya upang patayin si Zhang Zuan at tinanong kung sino ang lalaki. Medyo napatahimik naman saglit ang lalaki at sinabing sige gawin niya raw at manonood ito. Ha? Paano ka naman, hindi ba pumunta ka rin dito para patayin si Zhang Zuan? Sambit ni Zhang Zuan. Sumagot naman ang lalaki at sinabing hindi raw siya pumunta upang patayin si Zhang Zuan, gusto niya lang daw ito turuan ng leksyon. Puputulan niya raw ang manoy nito nang hindi na ulit nito bastasin ang young lady. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan at napahawak siya sa manoy niya. Napamura naman si Zhang Zuan at sinabi na kung natulog daw siya imbes na mag-cultivate mukhang magiging masama raw ang kahihinatnan niya. Nagsalita naman ang lalaki at pinapauna siya. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing mauna na raw ito dahil kung mauuna raw siya mamamatay daw si Zhang Zuan. Ano pa raw ang silbi ng gagawin nitong pag-castrate sa kanya? Napaisip naman ang lalaki at sinabing coincidence lang daw ba talaga na pumunta siya rito upang castrate si Zhang Zuan ngunit mayroon din lalaking pumunta upang patayin ito. Nagsalita naman ang lalaki at sinabing kung ganun daw sabay na lang daw silang aatake. Napasambit naman si Zhang Zuan ng sure at sinabing ang lalaki raw na ito ay mayroong kaina-hinalang pag-iisip. Ilang sandali pa ay nag-quick step si Zhang Zuan palapit sa lalaki. Nagulat naman ang lalaki sa ginawang step ni Zhang Zuan at napasabing mukhang nasa peak na raw ito ng level 5 stage. Sinabihan ng lalaki si Zhang Zuan na gumamit daw ito ng teknik na nagle-lift ng chi upang gumaan daw ang katawan niya. At sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. Ilang sandali pa ay napatawa si Zhang Zuan dahil gumamit daw ang lalaki ng teknik kaya napunta na naman siya sa Library of the Heavenly Path. At may nakita siyang libro na may nakasulat na Yaohan sa cover nito. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang pamilyar daw ang pangalan na ta.
Mukhang narinig niya na daw ito kung saan. At nang basahin niya ang libro ay nalaman niya na si Yao Han pala ay isang butler sa mansion ng mayor sa Bayou City. At napagtanto niya rin na hindi raw ba ito ang butler ni Jiaoya. Wala naman daw siyang ginawang masama ngunit bakit eka-castrate daw siya nito. At ito ay nasa acupoint opening stage at may lakas na 12 cauldrons. Ano naman daw sambit ni Zhang Zuan? Hindi na raw siya magiging si Zhang Zuan kung hindi niya ito bibigyan ng leksyon ngayon. Ngunit, hindi raw sila magkamatch. Hindi niya raw ito kayang labanan ng harapan. Subalit, napatawa naman si Zhang Zuan nang makita nito ang mga weaknesses ng kalaban mula sa Library of the Heavenly Path. At ang Life Gate acupoint nga nito ay nasa kanyang puwet. Kaya naman natatawa itong pinagmasdan ni Zhang Zuan. Ngunit medyo napansin ito ni Yao Han at tinanong siya kung anong problema. Ilang sandali pa ay itinuro ni Zhang Zuan ang kanyang daliri sa bandang itaas at sinabi kay Yao Han na mayroon daw UFO. Napasabi naman si Yao Han ng anong UFO. Ano yon? Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong magmadali dahil malalaman niya raw ito sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay bumuwelo si Zhang Zuan at sinipa si Yao Han sa bandang puwet nito. Makikita namang labis na nasaktan si Yao Han sa ataking ito, tumilapon ito at bumangga sa pader na nakagawa ng napakalakas na impact. At makikita nga ang mga UFO na umiikot sa ulo ni Yao Han tanda ng matinding pinsala at pagkahilo. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na marahil daw na ang isang acupoint opening expert ay napakalakas ngunit kaya niya raw itong talunin kapag nalaman niya kung saan banda ang Life Gate acupoint at mga kahinaan nito. Nagsalita naman si Yao Han na hindi ba't nagkasundo na sila na sabay nilang aatakihin si Zhang Zuan. Ngunit pinolosopo lang ito ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Yao Han na ano pa raw ba ang gagawin nito nang makita niya ang malademonyong aura ni Zhang. Ilang sandali pa ay makikita ang isang aso na umiihi sa pader. At nang marinig nito ang ingay na ginagawa ni Yao Han habang binubugbog ito ni Zhang Zuan ay dali-dali itong tumakbo paalis. Napa-exhale naman si Zhang Zuan at sinabing ang sarap daw sa pakiramdam ng ginawa niya. At sinabing iyon daw ay butler ng mayor's mansion at tiyuhin ni Jiaoya kaya ang magagawa lang niya ang bugbugin ito. Makikita naman ang bukol-bukol na pagmumukha ni Yao Han at napasabing hindi raw ba nasa peak level 5 na daw ito ng power strength ng martial arts expert. Ano raw ba ang prinsipyo nito? Bakit daw hindi ito gumamit ng martial arts o technique? Paano raw nito nagawang maging mas masahol pa sa mga street hooligans? Samantala sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw maaaring malaman ni Yao Han ang identity niya. Kaya naisip niyang magpanggap na lang bilang si Changbin. Kung hindi raw siya ginulo nito kanina malamang hindi rin daw niya ito maiisip. Kaya nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Yao Han na naiinis daw siya kay Zhang Zuan kaninang umaga kaya tuturuan niya daw ito ng leksyon. At alam daw niyang gusto rin daw ni Yao Han na turuan ito ng leksyon. Subalit, kung eka-castrate daw ni Yao Han ito malamang iisipin daw ni Shen Biro na si Changbin ang may kagagawan nito. Kaya sinabihan niya si Yao Han na sisihin ang sarili niya dahil hindi raw ito pumunta sa tamang oras. Napatahimik naman si Yao Han nang marinig ito. Sinigawan naman ni Zhang Zuan si Yao Han at pinaalis. Habang papaalis, nag-iisip naman si Yao Han kung sino raw ba ang taong ito. Una, nakaalitan daw ito ni Zhang Zuan kaninang umaga. Pangalawa, ito raw at si Zhang Zuan ay magkaribal. At pangatlo, ang babae raw na pinag-aagawan nila ay si Shen Biro. Samantala, napaisip naman si Zhang Zuan na kung hindi raw dahil sa tulong ng ginawa niyang cultivation kanina hindi niya raw alam kung ano ang mangyayari. Gaya daw ng inaasahan, ang lakas daw ang pinaka-importanteng bagay sa mundong ito. Kinaumagahan, Mr. Zhang Zuan nandito ka na pala sambit ng mga mag-aaral. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung wala daw ba si Jiaoya ngayon. Sumagot naman ang mataba na baka darating din daw yun maya-maya.
Sumagot naman si Zhang Zuan na kung ganoon magsisimula na sila. Kaya nagsalita ito sa mga mag-aaral at sinabing ang pagtuturo niya raw ay kakaiba kumpara sa ibang mga teachers. Dahil ang style niya daw ay nakabase sa aptitude ng isang mag-aaral. Kaya pupunta raw siya sa wing room at tatawagan ang mga mag-aaral ng paisa-isa. At ang una niyang tinawag ay si Wang Ying. At sinabing ito raw ang una niyang mag-aaral kaya ito raw ang mauuna. At sumunod naman si Wang Ying. Napasabi naman si Wang Ying sa kanyang isip na marami raw siyang nalaman tungkol kay Zhang Zuan pag-uwi kahapon. At nalaman niya raw na ito ay totoong cheater at mahina daw ito. Kaya naman pagkatapos daw nito magki-quit na siya. Ilang sandali pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Wang Ying na suntukin niya raw ito upang malaman niya kung gaano na ito kalakas ngayon. Napatanong naman si Wang Ying kung okay lang ba talaga na gawin ito dito. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw talaga. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nung nakaraan daw ay hindi pa naa-activate ang Library of the Heavenly Path kaya hindi niya pa raw alam ang mga weaknesses ni Wang Ying. At sinuntok na nga ni Wang Ying ang kamay ni Zhang Zuan at napunta na naman ito sa Library of the Heavenly Path. Napakahusay. Sambit ni Zhang Zuan kay Wang Ying. May sasabihin pa sana si Wang Ying ngunit pinutol ito ni Zhang Zuan at sinabing kung hindi raw siya nagkakamali ang mga binti raw ni Wang Ying ay na-injured dahil sa isang laban 2 taon na ang nakararaan. Hindi raw ba? Tanong niya kay Wang Ying. Sumagot naman ito na paano niya raw ito nalaman. Napasabi naman si Wang Ying sa kanyang isip na paano daw nalaman ni Zhang Zuan kung kailan siya na-injured. Sumagot naman si Zhang Zuan na mayroon daw 3 acupoints sa binti ng isang tao. Na namamahala sa lakas, bilis at agility nito. At nung magkaroon daw ng laban si Wang Ying, ang acupoint daw na namamahala sa kanyang lakas ay aksidenteng nagsarado. Na siyang naging dahilan upang maging reverse ang pagdaloy ng kanyang dugo. Na siya ring naging dahilan upang mapigilan ang paglabas ng kanyang lakas mula sa kanyang mga binti katulad ng ibang mga normal na mga tao. Napagtanto naman ni Wang Ying na nasabi na raw ito ni Zhang Zuan sa kanya ngunit hindi raw siya nagawang gamutin nito. Dahil ang isang master lang na mayroong superior chi ang makakagawa nito. Kaya nagsalita si Wang Ying at nagtanong kay Zhang Zuan kung kaya niya raw ba itong gamutin. Ngumiti namang sumagot si Zhang Zuan at sinabing napakadali lang daw nito. Na siya namang ikinagulat ni Wang Ying. Ang akala niya raw ay mananatili lang daw siyang ganito sa buong buhay niya. Samantalang napakadali lang daw nitong gamutin ayon kay Zhang Zuan. Kumuha naman si Zhang Zuan ng karayom at sinabing ang rason daw kung bakit isa-isang niyang pinapunta sila rito sa wing room ay upang masolusyonan ang mga personal nitong mga problema. Napatanong naman si Wang Ying sa kanyang sarili kung talaga bang kaya ito ni Zhang Zuan. At inutusan naman ni Zhang Zuan si Wang Ying na umupo at i-relax daw nito ang kanyang katawan. Napasabi naman si Wang Ying na sa hindi raw maipaliwanag na dahilan mukhang nagtitiwala raw siya kay Zhang Zuan ngayon. Ilang sandali pa ay nilagyan ni Zhang Zuan ng chi ang karayom at ibinata ito papunta sa direksyon ni Wang Ying. At ito ay tumama sa kanyang kanang binti. Napasabi naman si Wang Ying na ito raw ay isang method kung saan ang isang martial artist ay gumagamit ng kapangyarihan upang makontrol ang pathway ng isang silver needle at itama ito sa tamang parte ng katawan ng isang pasyente. Mukhang ito raw ang tinatawag na telekinesis acupuncture. Na siya namang ikinagulat ni Wang Ying dahil ang telekinesis acupuncture daw nangangailangan ng at least level 5 stage na cultivation base. Talaga daw bang ang tanyag na walang silbing si Mr. Zhang Zuan ay naabot ang level 5 power strength ng stage? Ilang sandali pa ay nagbato uli si Zhang Zuan ng 5 pang mga karayom at tumama ito sa iba't ibang parte ng binti ni Wang Ying. At ginawa nito ang chi transfer. Napangiwi naman si Wang Ying sa sakit at napatanong kung ito raw ba ang chi ni Zhang Zuan. Kasing linaw daw ito ng tubig at walang kahit na anong impurities. Ito raw ba ang superior chi? Tanong ni Wang Ying sa kanyang sarili.
Hindi niya alam o narinig na mayroong nagtataglay ng ganitong chi sa buong Changshuan Kingdom. At mukhang itong araw ay tinataglay ni Mr. Zhang Zuan. Ngumiti naman si Zhang Zuan at sinabing tapos na. Napansin naman ni Wang Ying na napaka-komportable na raw ng pakiramdam niya sa kanyang binti at ngayon niya lang daw ito na-experience. Matagal niya raw hinintay ang ganitong pakiramdam at akala niya raw hindi na ito mangyayari. Napakadali lang daw ginamit ni Zhang Zuan ang kanyang sakit. Ilang sandali pa ay lumahod si Wang Ying at nagpasalamat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong magaling na raw ang mga binti ni Wang Ying lumabas na raw ito at magsimula ng mag-cultivate. Buong puso naman itong sinang-ayonan ni Wang Ying. Samantala, sa loob naman ng classroom ay nagsalita si Liu Yang at sinabing mag-withdraw daw siya sa klase. At tinanong ang iba pang mga mag-aaral kung mayroon daw bang sasama sa kanya. Ngunit bumaling lang ng tingin si Mo Xiao. Samantala nagtaas naman ng kamay ang mataba at sinabing gusto niya rin daw mag-withdraw ngunit magagalit daw si Zhang Zuan at tuturuan daw sila ng leksyon nito. Ano naman daw sagot ni Liu Yang? Mas mabuti pa raw ito kaysa sa mahulog sa chi deviation matapos silang turuan ni Zhang Zuan. Dumagdag naman ito na kung ayaw daw nilang maniwala maghintay lang daw sila at makikita nila. Narinig na raw niya sa iba kung ano ang level ng kakayahan ni Zhang Zuan pagdating sa pagtuturo. At paglabas daw ni Wang Ying mamaya malamang magiging kaawa-awa daw ito. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng wing room. At napatingin naman ang tatlo rito. Maya-maya pa ay lumabas si Zhang Zuan at kapansin-pansin naman ang napakasayang ekspresyon ni Wang Ying sa likod. Na siya namang ipinagtaka ni Liu Yang. Nagsalita naman ang mataba at sinabing hindi raw ba sabi ni Liu Yang na paglabas daw ni Wang Ying magiging kaawa-awa raw ito. Napaubo naman si Liu Yang at napaisip na base raw sa masayang ekspresyon ng pagmumukha ni Wang Ying nabigyan daw ito ni Zhang Zuan ng magandang advice. Ilang sandali pa ay dumating si Zhao Ya kasama ang isang lalaki na nakabalot ang mukha at humingi ng paumanhin dahil na late siya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung sino daw ba ang kasama nito na mayroong deformed na pagmumukha. Na siya namang ipinagtaka ni Zhao Ya. Sinigawan naman ng lalaki si Zhang Zuan at sinabing sino raw ba ang tinutukoy nitong deformed man. Siya raw si Yao Han ang butler ng Baiyu City. Dinagdag pa nito na uupo raw siya sa klase ni Zhang Zuan ngayon at titingnan niya raw kung paano ito magturo. Samantalang pinapakalma naman ito ni Zhao Ya. Sumagot naman si Zhang Zuan na gusto niya raw ng katahimikan sa kanyang klase at ang taong katulad daw ni Yao Han na walang silbi ay hindi welcome. Nag-aapoy naman sa galit si Yao Han at sinabing sino raw ang tinatawag ni Zhang Zuan na walang silbi. Maniwala man daw ito o hindi, kaya niya raw itong patayin sa bogbog. Sinabihan naman ni Zhang Zuan si Zhao Ya na hindi niya raw malulutas ang problema nito kung nandito raw si Yao Han. Kaya naman itinolak ito palabas ni Zhao Ya. At sinarado ang pinto. Galit na galit namang nagmura si Yao Han at sinabing wag na wag daw magkakamali si Zhang Zuan na ipakita sa kanya ang mga weak points nito. Samantala nagsalita naman si Liu Yang sa kanyang isip at sinabing ano raw ba ang magandang advice na maibibigay ni Zhang Zuan sa kanya. Kung wala raw itong maibibigay na magandang advice aalis daw siya. At pumasok na nga ito sa wing room at tinanong si Zhang Zuan kung kailangan niya pa ba raw ipakita ang kanyang teknik. Sumagot naman si Zhang Zuan ng wag na. At nagtanong naman si Liu Yang kung bakit. Sinagot naman ito ni Zhang Zuan na sa murang edad raw ay nakagawa na ito ng initial success Soaring Feast at nagawa na rin daw nitong master ang Dragon Feast. Hindi na raw ito masama sambit ni Zhang Zuan. Nagtanong naman si Liu Yang kung paano daw ba nalaman ni Zhang Zuan na nagko-cultivate siya sa Dragon Feast. At napasabi sa isip niya na upang maging mas malakas itinago niya raw ito maging sa kanyang pamilya na nagko-cultivate siya ng Dragon Feast. Sumagot naman si Zhang Zuan na nung ipinakita raw ni Liu Yang ang kanyang Soaring Fist kahapon nakita niya raw ang anino ng Dragon Fist dito. Hindi naman makapaniwala si Liu Yang at tinanong si Zhang Zuan na paano raw nito nalaman base lang doon.
At napasabi siya sa kanyang sarili na kahit si Kaohsiung daw ay hindi ito napansin at paano naman daw ito nagawa ng walang silbing guro na ito. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing na master na daw ni Liu Yang ang Dragon Fist ngunit sa tuwing pina-practice niya ito nakakaramdam daw ito ng pananakit sa may bandang kilikili at sa kanyang Jianjing acupoint. Tama ba ako? Sambit ni Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala rito si Liu Yang at nagtanong na naman kung paano raw ito nagawa ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na ini-emphasize daw ng Dragon Fist ang lakas ng puwersa sa bawat sulok ng katawan at ito ay tinatawag na Dragon's Body. At kapag naabot daw ng user ang body nourishing stage, ang chi ay mano-nourish sa kanyang mga muscles at mapapadali ang cultivation nito. Ngunit sa kasamaang palad, si Liu Yang ay nasa breath-gathering stage pa lang daw at ang katawan nito ay masyado pang mahina. At pinipilit daw nito na i-cultivate ang martial art na ito. Kaya sa pagdaan daw ng panahon ang injury daw na ito ay magiging mas malala pa. Medyo nalungkot naman si Liu Yang dito. Dinagdag naman ni Zhang Zuan na kung patuloy daw itong eco-cultivate ni Liu Yang, ang buong braso daw nito ay mapipinsala. At pag dumating na raw sa puntong iyon wala na dong makakatulong sa kanya. At nagtanong si Zhang Zuan kung nakakaramdam daw ba ito ng pamamanhid at pamumulikat kapag matutulog ito tuwing gabi. Nagmatapos itong sabihin ni Zhang Zuan ay bigla ang napaluhod si Liu Yang. At nakiusap ito kung maaari daw ba siyang turuan ni Zhang Zuan. Sinagot naman ito ni Zhang Zuan at sinabing wag daw itong mag-alala. Una, itigil daw nito ang pagko-cultivate niya ng Dragon Fist at gawin ang best niya para mapataas ang kanyang cultivation base. At ang iba namang problema nito ay hahanapan daw ng paraan ni Zhang Zuan upang marisolve ito. Napasabi naman si Liu Yang na hindi raw siya makapaniwala na mali daw pala ang tingin niya kay Zhang Zuan nung kinilala niya ito bilang guro. Ngunit ngayon daw ay alam at nararamdaman niya raw na napakaswerte niya. Dahil siguradong si Zhang Zuan daw ay isang expert at higit na mas magaling daw ito kumpara sa ibang mga masters. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng wing room. Napasabi naman ang mataba na lumabas na daw si Liu Yang. At tinanong kung mag-withdraw na daw ba ito bilang mag-aaral ni Mr. Zhang Zuan. Sumagot naman si Liu Yang na ano daw ba ang pinagsasabi nito. Si Zhang Zuan daw na nagturo sa kanya ng isang araw ay magiging ama niya habang buhay. At ngayong nagsimula na ang lesson hinding-hindi raw ito mag-withdraw. Hindi raw niya alam kung ano ang iniisip nila. Ngunit paano naman daw nila naisip na mag-withdraw siya? Hindi raw ba sila nahihiya sa kanilang mga sarili? Hindi naman makapaniwala ang tatlo sa pinagsasabi ni Liu Yang. Ilang sandali pa ay si Zhao Yan naman ang tinawag ni Zhang Zuan. Nagulat naman ito sa natuklasan niya na siya raw pala ay nagtataglay ng pure yin body. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Zhao Yan na tama raw ito. Siya raw ay walang sakit. Sa halip, siya raw ay nagtataglay ng pure yin body na siya rong ninanais ng maraming kababaihan. Ang yin chi raw na nasa kanyang katawan ay napakalakas. At kung ito raw ay magagabayan ng maayos, ang cultivation daw nito ay mabilis na tataas. Sadyang nakakaawa raw at walang nakapansin nito. At mas pinili pa raw nito na i-cultivate ang Baibao technique. Ang pag-cultivate daw ng technique na may ganitong yin nature sa tulad niyang mayroong pure yin body ay ang siyang nagpapalala ng kanyang sitwasyon. Ang bukod tanging solusyon lang daw dito ay ang mahanap ang teknik na kayang mag-unleash ng potensyal sa kanyang katawan. Sumagot naman si Zhao Ya at tinanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang tamang uri ng teknik ang dapat niyang i-cultivate. Sumagot naman si Zhang Zuan na pupunta raw siya sa book vault bukas at titingnan niya raw kung ano ang teknik na angkop kay Zhao Ya. Yumuko naman si Zhao Ya at nagpasalamat. At si Yuan Thao naman ang tinawag ni Zhang Zuan. Makikita namang umiiyak si Yuan Thao at tumutulo pa nga ang sipon nito habang nagpapasalamat kay Zhang Zuan sa binigay nito na libro ng teknik. Niyakap nito ang bida natin at patuloy na nagpasalamat dahil ang teknik daw na ibinigay nito ay binago ng maayos upang umangkop sa kanya.
Sumagot naman si Zhang Zuan na bigyan din daw nito ng atensyon ang hygiene niya. Nagpupumiglas naman si Zhang Zuan na makawala sa higpit ng pagkakayakap ni Yuan Tao. At sinabing bitawan daw muna siya nito. Napasabi naman ito sa kanyang sarili na ang binigay niya raw kay Yuan Tao ay isinaayos na Hongqian 9 level spells, level 1. Hindi man daw ito naayos ng husto, ngunit ito raw ay higit na mas effective kumpara sa original. Samantala, ang lakas naman ni Zheng Yang ay mas lalong tumaas pa matapos niya itong bigyan ng advice. Ilang sandali pa ay natapos niya ng bigyan ng advice ang lahat ng mag-aaral niya. Nagsalita ito at sinabi sa kanila na mahirap daw ang pinagdaanan niya upang matukoy at mabigyan ng solusyon ang mga individual nitong mga problema. Kaya magsikap daw ang mga ito sa kanilang cultivation. Maya-maya pa ay may sumipa sa pinto. At isinigaw nito ang pangalan ng ating bida. Napalingon naman ang mga mag-aaral dito at nagtaka. At mukhang kilala ito ni Wang Ying. Ito pala ay si Wang Tao. Ito ay nasa body nourishing stage, ang pang-apat na stage ng cultivation. Nagsalita ito at sinabi sa ating bida na maaari daw itong makapangloko ng iba gamit ang kanyang nonsense ngunit ang lakas naman daw ng loob nito na damay ang nakababata niya kapatid na babae. Ito raw ay masasangkot sa isang malaking problema. Galit nitong idinagdag na bibigyan niya raw si Zhang Zuan ng 10 minuto upang i-withdraw ang nakababata niyang kapatid at si Miss Zhao Ya sa kanyang leksyon ngayon at palalampasan niya raw ito. Makikita namang lumapit si Wang Ying dito at akmang pipigilan ito ngunit patuloy pa rin itong nagsalita at sinabing kung hindi niya raw i-withdraw ang dalawa, kahit na teacher pa siya wag raw itong sisisihin dahil hindi raw ito magpipigil. Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na umalis na ito dahil may lesson pa siya. Ngunit tinuya lang ito ni Wang Tao na sa level daw ni Zhang Zuan ano raw ba ang maituturo niya. Isa lang daw magalang na formula ang pagtawag sa kanya na teacher, sino raw ba siya sa tingin niya. Ilang sandali pa ay nag-release si Zhang Zuan ng aura na nagdedepek ng isang dilaw na tegre na siya namang ikinagulat ni Wang Tao. Halos manginig ito at sinabing nararamdaman niya lang daw ang ganito kalakas na aura sa kanyang master. Paano raw ito nagagawa ng walang silbing si Zhang Zuan na nasa level 3 cultivation stage lang? Napamura ito at napasabing bakit daw ba siya nakakaramdam ng takot dito. Hinawakan nito ang kanyang espada at sinabing pag lumabas raw ito paano pa raw niya maipapakita ang mukha niya sa mga tao. Paano niya pa raw mapapangalagaan ang prestige niya. Kaya nag-quickstep ito at mabilis na nilampasan si Wang Ying. Binonot nito ang kanyang espada, tumalon at sumigaw na mamamatay raw si Zhang Zuan. Nag-alala naman si Wang Ying kay Zhang Zuan. At inatake na nga ni Wang Tao si Zhang Zuan ngunit sinanggalang ito ni Zhang Zuan gamit lamang ang kanyang dalawang daliri at ni hindi man lang ito tiningnan. Nagulantang naman si Wang Tao dito. Paano raw ito naging posible na mablock ng walang silbing ito na nasa level 3 lang ang kanyang atake gamit lamang ang dalawang daliri. Nanginginig nitong hinagpitin ang pagkakahawak nito sa kanyang espada at sinabing maging ang mga elders na nasa acupoint opening stage daw ay hindi ito kayang gawin paano raw ito nagawa ni Zhang Zuan. Umatake itong muli at sinabing malamang swerte lang daw ito. Ngunit sinanggalang ulit ito ni Zhang Zuan gamit uli ang kanyang dalawang daliri at inipit ito na siyang naging dahilan upang hindi nito maigalaw ang kanyang espada. Napaisip naman si Wang Tao na ang ibig daw ba nitong sabihin wala na sa Chi formation stage ang tunay na lakas ni Zhang Zuan. Ngunit napaka-imposible daw nito. Nung nakaraang teacher qualification assessment daw ang power daw nito ay nasa peak ng Chi formation stage lang. At bukod pa ron kung nag-increase man daw ang cultivation base nito dapat na sa body nourishing stage lang daw ito ngayon at imposible na masangga nito ang kanyang atake gamit lamang ang dalawang daliri. Ilang sandali pa ay isinwing ni Zhang Zuan ang espada at itinapon palabas si Wang Tao. Samantala, makikita namang nasa labas si Yao Han na nakikinig sa ingay na nagmumula sa loob at sinabi nitong mukhang tinuturuan daw ni Wang Tao si Zhang Zuan ng leksyon.
Maya-maya pa ay sumilip ito dahil gusto niya raw makita na mapahiya si Zhang Zuan. Ngunit nanlaki ang mata niya nang makita niyang mayroong paparating. Ito pala ay si Wang Tao na tumilapon papunta sa kanya. At makikita nga ang lakas ng impact ng pagsalpok nito sa kanya. Makikita ang nahihilong si Wang Tao na nakasandal sa piraso ng pinto at nasa likod nito si Yao Han na halos mawalan na rin ng malay. Pinagpaglang ni Zhang Zuan ang kanyang mga kamay at sinabing magpapatuloy na raw sila sa kanilang lesson. Makikita naman ang labis na pagkagulat ng mga mag-aaral. Ang atake raw na yon ay mula sa full strength ng level 4 na martial artist na nasa body nourishing stage. Ang dali lang daw nitong itinapon palabas si Wang Tao. Napasambit naman si Yuan Tao na hindi raw ba si Mr. Zhang Zuan ang pinakamahina sa buong academy. Tinatago lang daw ba ni Zhang Zuan ang lakas niya? Sa labas naman ay nagtanong si Yao Han kay Wang Tao na hindi raw ba pumunta ito upang bugbugin si Zhang Zuan, ano raw ba ang nangyari. Pilit namang tumawa si Wang Tao at sinabing nakakuha raw ito ng bagong battle technique kailan lang at aksidente raw siyang na-counter-attack gamit ang power na ito. Bagong battle technique. Na-expose mo ba ang tunay na kulay ng taong yon? Sambit naman ni Yao Han. Sumagot naman si Wang Tao na oo raw sana ngunit mayroon daw rules sa school na bawal daw mag-interrupt sa klase kaya bakit hindi na lang daw sila maghintay rito sa labas. Maghintay. Sagot naman ni Yao Han. Nagsalita naman si Yao Han at sinabing kung ganoon daw mayroon daw siyang tanong. Sige. Sagot naman ni Wang Tao basta hindi lang daw ito magtanong tungkol sa nangyari ngayon. At nagtanong nga si Yao Han kung mayroon daw bang babaeng guro sa academy na may B sa pangalan. Na mayroon daw nagkaka-interest. Sumagot naman si Wang Tao na baka ang tinutukoy raw nito ay ang goddess ng academy na si Miss Shen Biro. At ang alam niya raw na nagkaka-interest dito ay si Mr. Xiang Bin. At ang bastard raw na si Zhang Zuan ay isa rin daw dito. Zhang Zuan, Xiang Bin. Napaisip naman si Yao Han na ngayon daw kung malaman niya lang daw na si Xiang Bin ay nagkaroon ng alitan kay Zhang Zuan kahapon madali na lang daw niyang malalaman kung ito raw ba ang bumugbog sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang classroom kung saan maririnig ang isang boses na nagsasabing nasuyo ni Zhang Zuan ang mag-aaral mo. Ito pala ay si Xiang Bin at ang pinagsasabihan nito ay si Kaohsiung. Sumagot naman si Kaohsiung ng oo at pumunta raw siya upang humingi ng tulong sa lolo ni Xiang Bin dahil ito raw ang in charge sa Office of the Academic Affairs. Napastamp naman si Xiang Bin sa lamesa at sinabing hindi na raw kailangang guluhin pa ang lolo niya. Matagal niya na raw hinihintay na maturuan ng leksyon si Zhang Zuan. At napasabi ito sa kanyang isip na kung bubugbugin naman daw niya ito ng walang rason magbibigay raw ito ng masamang impression kay Shen Biro. Ngunit ngayon magagawa niya na raw ito. At inanyayahan nitong umalis si Kaohsiung at sinabing mukhang kahit papaano kailangan niya pa rin ang tulong ng lolo niya upang mamagitan sa iba pang mga guro. Ngunit tungkol sa walang silbing si Zhang Zuan pupuntahan na lang daw nila ito upang bawiin ang mag-aaral ni Kaohsiung at kung tumanggi ito lulumpuhin daw nila ito. Ilang sandali pa nang naglalakad na sila nakita nila si Wang Tao. Sinabihan nito si Wang Tao na imbes daw na mag-cultivate ito sa kanyang ano raw ba ang ginagawa nito rito. Napatingin naman si Wang Tao at napasambit lang sa pangalan ni Xiang Bin. Nagsalita ito at sinabing ang nakababatang babaeng kapatid daw nito ay minanipula ni Zhang Zuan na umattend sa kanyang lesson at pumunta raw siya upang kunin ito. Pati si Miss Wang Ying ay kinuha niya rin, mukhang kailangan ko na talagang turuan ng leksyon ang Zhang Zuan na yan sambit naman ni Xiang Bin. Nagsalita uli si Wang Tao at ipinakilala si Yao Han. Ito raw ay ang butler ni Mayor Zhao ng Baiyu City. At dinagdag pa nito na maging si Miss Zhao Ya ay niloko rin daw ni Zhang Zuan. Ganun rin pala ang nangyari sa'yo Mr. Yao. Sambit naman ni Xiang Bin kay Yao Han. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at sinabing maaari daw silang sumunod sa kanya na pumasok sa classroom ni Zhang Zuan. Ngayon daw ay tuturuan niya ng leksyon ang taong yon na walang asal at puro nonsense lang ang lumalabas sa bunganga.
Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa loob ng classroom ni Zhang Zuan kung saan ito ay kasalukuyang nagtuturo. Makikita naman ang labis na pagkamangha ng mga mag-aaral sa galing magpaliwanag ni Zhang Zuan. Ang explanation daw nito ay nakapagbibigay liwanag sambit ng isa. Gaano man daw kakomplikado ang mga techniques at martial arts ay madali lang daw natutukoy ni Zhang Zuan ang mga flaws nito sambit naman ng isa. Sinabi naman ng isa na kung ikukumpara raw kay Mr. Zhang Zuan, ang ama raw niya ay magmumukhang walang alam. Napasabi naman si Zhang Zuan na ano raw ba ang problema ng mga mag-aaral niya nang makita nito ang kanilang mga pagmumukha. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Mapapansin naman ang confident na aura ni Changbin kasama ang tatlo pa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang ginagawa ng mga ito rito. Ilang sandali pa ay nagsalita si Changbin at sinabihan si Zhang Zuan na hindi niya raw akalain na magiging sobrang bold ito. Inagaw raw nito ang mag-aaral ni Mr. Kaohsiung at bukod pa ron niloko rin daw nito si Miss Wang Ying at Miss Zhao Ya. Saan daw ba ito kumukuha ng lakas ng loob? Sumagot naman si Zhang Zuan na nasa classroom daw sila pag-usapan na lang daw nila ito mamaya. Sumagot naman si Changbin na itigil na raw nito ang pagpapanggap. At sinabing i-withdraw niya raw ang mga mag-aaral na binanggit niya ngayon din dahil kung hindi natatakot daw siyang baka tapusin niya raw ang semester na ito nang naka-wheelchair. Bubugbugin mo ako. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal ng academy ang pag-aaway ng mga guro sa loob ng compound sambit ni Zhang Zuan? Sumagot naman si Changbin na kung sa iba raw mag-aalala raw siya na maparusahan ng academy, kung kay Zhang Zuan daw sa tingin daw ba nito mayroong kahit na isa sa academy na magtatanggol sa katulad nitong walang silbi. Sumagot naman si Zhang Zuan kay Changbin at sinabi na ito raw ba ay dahil sa na-offend niya ito kahapon kaya naghahanap ito ng gulo ngayon. Hindi raw ba ito natatakot na baka magalit sa kanya si Shen Biro? Sinagot naman ni Changbin si Zhang Zuan at sinabing buti naman at aware ito. Pumunta raw siya upang turuan ito ng leksyon at wala raw siyang pake kahit na magsumbong pa ito kay Shen Biro. Ilang sandali pa ay may napagtanto si Yao Han. Sinigawan nito si Changbin at sinabing ito raw pala ang bumugbog sa kanya. Palihim namang napangiti si Zhang Zuan samantalang nagtaka naman si Changbin nang makita nito ang paparating na kamao ni Yao Han. Na siyang naging dahilan upang tumalsik ang dugo nito. Napahawak naman si Changbin sa kanyang bunganga at sinabi kay Yao Han na ano raw ba ang ginagawa nito. Hindi raw ba ito nagkakamali bakit bigla na lang siya nitong inatake? Nag-aapoy naman sa galit si Yao Han at sinabihan si Changbin na anong-ano raw ang ginawa niya, hindi raw ba talaga nito alam ang nagawa nito. Sumagot naman si Changbin na kahit ano pa man daw yon kapag inatake raw siya ulit ni Yao Han pagbabayaran niya raw ito. Sige gawin mo sagot naman ni Yao Han, ilang sandali pa ay binubugbog na nga ni Yao Han si Changbin. Habang pasikreto naman na nakangiting tumitingin si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Kaohsiung kay Wang Thao kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Wang Thao na hindi niya raw alam. Pigilan mo sila sambit naman ni Kaohsiung. Samantala, napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na gaya daw ng inaasahan mag-aaway raw ang dalawa. Ilang sandali pa ay inawat ni Wang Thao si Yao Han at sinabing kumalma lang daw ito maaari naman dong pag-usapan ang mga bagay na ito. Sumagot naman si Yao Han na bitawan daw siya nito dahil hindi pa raw niya nabubugbog ng maayos si Changbin. Makikita naman ang bukol-bukol na pagmumukha ni Changbin. Napamura ito at sinabing maging ang lolo daw niya hindi siya nabugbog ng ganito. Lalabanan daw niya hanggang kamatayan si Yao Han, ilang sandali pa ay sumigaw si Zhang Zuan na tumigil na ang mga ito. Nagsalita ito at sinabing ano man dong klase ng samaan ng loob mayroon ang dalawa sa labas daw ng classroom niya nila ito lutasin. Dahil kung hindi ipapaalam niya raw ito sa Student Affairs Office. Student Affairs Office. Sambit naman ni Changbin. Napasabi rin ito sa kanyang sarili na nakakahiya raw pag nakita ng ibang mga guro na ganito ang estado niya. Kaya nakapagdesisyon itong umalis at sinigawan si Zhang Zuan na maghintay lang daw ito.
Ilang sandali pa ay lumabas na ang mga mag-aaral. Nagsalita si Yuan Tao at sinabing ang exciting daw ng naging klase nila ngayong araw na ito. Sumagot naman si Zheng Yang na oo nga raw, lalo na raw yung nangyari kina Mr. Shang at sa matandang butler. Sinabi naman ni Liu Yang na sumabog daw ang isip niya sa lakas ni Mr. Zhang Zuan. Tinanong naman ni Zhao Ya ang tito niya kung ano raw ba ang problema nito ngunit maamo lang itong nagkamot. Nagpaalam naman si Wang Ying kay Zhang Zuan. At umalis na ito. Nang biglang may humawak sa braso niya at sinabing uuwi na raw sila. Ito pala ay ang kuya niya na si Wang Tao. Sumagot naman si Wang Ying na bakit naman daw, hindi niya raw kailangang umuwi dahil sa academy na raw siya nakatira ngayon. Sumagot naman si Wang Tao kay Wang Ying at sinabing gusto raw itong makita ng kanilang ama na siya namang ipinagtaka ni Wang Ying. Samantala, maririnig naman ang pagmumura ni Xiang Bin habang naglalakad sa ali ng academy kasama si Cao Xiong habang humihiyaw na nabugbog daw siya nang hindi niya alam ang rason. Ang araw daw na ito ay walang ibang idinulot sa kanya kundi puro kahihiyan. Humawak ito sa bukol niya at sinabing tuturuan niya raw ng leksyon si Yao Han. Sumagot naman si Cao Xiong na tama raw ito at mukhang si Zhang Zuan daw at si Yao Han ay magkasabwat. Sumagot naman si Xiang Bin na ito raw ay walang duda dahil kailanman ay hindi raw nito na-offend si Yao Han. Ngunit binugbog raw siya nito marahil ito raw ay dahil sa gusto niyang awayin si Zhang Zuan. Humarap naman si Xiang Bin kay Cao Xiong at sinabing paano raw ito nakakasigurong pinilit lang ni Zhang Zuan si Liu Yang. Sumagot naman si Cao Xiong na sigurado raw siya na hindi kagustuhan ni Liu Yang na maging guro si Zhang Zuan. Sumagot naman si Xiang Bin na mabuti. Dahil sigurado raw ito, pumunta raw ito at mag-apply para sa Enlightenment Will Trial. At siguraduhin daw nito na itaas sa maximum ang parusa pag nag-apply ito. Kailangan daw mapaalis nila si Zhang Zuan. At sumang-ayon naman si Cao Xiong. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa mansion ng Wang family. At maririnig ang tatay ni Wang Ling na pasigaw na inutusan si Wang Ling na lumahod. At sinabing aminin raw nito ang pagkakamali niya. Dinagdag pa nito na maaari raw siyang kumilala ng kahit na sinong guro ngunit bakit naman daw pinili niya ang pinakamalala sa academy. Sumagot naman si Wang Ying at sinabi sa kanyang ama na si Mr. Zhang Zuan daw ay hindi tulad ng iniisip niya. Ito ay napaka-talented. Talented. Pag-alit na tanong ng tatay niya. At masaya namang tumango si Wang Ying. Pasigaw namang sumagot ang ama ni Wang Ying at sinabing ang gurong iyon daw ay walang silbi at naging dahilan pa raw ito upang mahulog sa chi deviation ang kanyang mag-aaral. Mayroon daw ba itong kwalifikasyon upang maging guro ni Wang Ying?